Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping bare minimum. Para po sa mga yes friend natin na hindi familiar or ngayon lang narinig yung terminology na bare minimum. Ito po yung either pagmamahal or efforts na ginagawa ng partner mo sa pinakamatumal na paraan. 'Di ba? Meaning alam mo naman na kaya niya, 'di ba? May ibubuga siya, sadyang hindi niya lang ginagawa for a reason na hindi natin alam, 'di ba? Baka hindi kanya sobrang mahal, gaya ng sobrang pagmamahal mo sa kanya, or hindi ka lang talaga niya mahal at all. For example, diba? Kunyari, lumabas kayo ng partner mo, kumain kayo sa Tapsilugan, ayan, no? Tapos, ang pinaulam mo sa kanya, pork chop. Sarap, diba? Binigay mo yung masarap na pagkain, yung masarap na ulam na alam mong ma-e-enjoy niya, alam mong matutuwa siya. Siyempre, ikaw mag-e-expect ka na ganun din yung gagawin niya sa'yo, di ba? Pagkatapos mong ibigay yung masarap, malutong, bagong lutot, malambot na pork chop, ang ibinigay niya lang sa'yo, ketchup. Di ba? That's the best example. When in fact, alam mo naman na kaya kanyang bigyan ng kahit man lang, 'di ba, tosilog, tosino, chicken, tapa, pero ang binigay niya sa iyo yung pinakamadali para sa kanya. Yung hindi siya masyadong mag-e-effort, yung hindi siya masyadong mag-e-exert ng kung ano man yung kaya niyang gawin para sa iyo. At ikaw naman tuwang-tuwa, 'di ba? Enjoy na enjoy kasi sabi mo, "Oh, binigyan niya ako ng ketchup." Ang saya-saya. 'Di ba? Masaya ka na sa ganun. Pero ito yung purpose natin ngayong gabi, no? To make you realize na hindi mo deserve ang isang relasyon na bare minimum lang ang binibigay sa'yo. Kaya hello po sa mga yes friend natin na nagsasabing pagdating daw sa pag-ibig ay talaga namang sobrang taas ng kanilang standards. Yung hindi basta-basta, hindi jojowa ng kung sino-sino lang. Dapat yung meron talagang ibubuga. Yung mga nagsasabing hindi daw magse-settle for less, pero kilig na kilig sa bare minimum. No, yung mga tuwang-tuwa sa mga maliliit na bagay lang yung ginagawa para sa kanila pero feeling nila sobrang big deal na. No, yan, sinasabi ko sa inyo mga double standards kayo eh. Hindi daw magsisettle for less pero nagsisettle sa bare minimum. Kumbaga, konti pa lang yung pinapakita sa kanya, tuwang-tuwa na siya, giyang na siya, no? Yung tipong nilike lang yung profile picture niya, feeling niya mahal na siya. Hindi naman ganun yun, hindi naman sapat na basihan yun. Alam niyo mga yes friend, sa pag-ibig naman talaga, ang katotohanan niyan, no? Wala namang timbangan yan. Hindi yan nasusukat. Never mo yan na mame-measure. Lalo na sa mga mag-partner, 'di ba? Ikaw at yung jowa mo will never know kung sino sa inyong dalawa yung nagmamahal ng sobra at kung sino yung nagmamahal ng sapat lang. We'll never know kung sino yung nagbibigay ng taos-puso sa nagbibigay ng makapag-comply lang. Masabi lang na mahal ka rin niya. Pero sa usapan kasi natin ngayon, dito sobrang obvious kung sino yung talagang nagbibigay ng kulang, kung sino yung hindi talaga masyadong nag-exert ng effort para maiparamdam yung pagmamahal niya sa partner niya. Tinatamad ba siya or talagang ganun lang siya? Hindi natin alam. Basta ang alam lang natin, bare minimum yung binibigay niya at ginagawa niya. Kumbaga, hindi labis. Kasi laging kulang. Ultimo maliliit na bagay na dapat ay sobrang basic lang sa isang relasyon ay hindi pa niya kusang maibigay. No? Example, yung feeling niya sobrang laking responsibilidad na yung pagbibigay sa'yo ng atensyon or quality time. Yan, bare minimum yan. Di ba yung magkasama kayo halimbawa sa mall, pero siya puro cellphone.
titig sa chicks, titig sa poging lalaking dumaan, yung mga ganyan. Yung halos hindi ka na niya makausap, hindi ka na mapansin. At kapag nagdemand ka sa kanya na, uy, kausapin mo naman ako, pansinin mo naman ako, feeling niya sobrang laking effort na nun, sobrang laking paghihirap na at sakripisyo ang gagawin niya. Ganon ang bare minimum. Another example is kapag hindi naaalala yung mga mahalagang okasyon sa relasyon ninyong dalawa, yung kailangan mo pang ipaalala sa kanya, kailangan niya pa mag-set ng alarm tuwing anniversary ninyo, hindi naman kaya tuwing birthday mo, yan, bare minimum din yan. Nako, hindi naalala ang anibersaryo, minsan lang sa isang taon, hindi pa naalala, 'di ba? Isang bagsakan na nga lang na celebration, tinatamad pang mag-effort, tinatamad pang gumawa ng paraan para man lang maparamdam sa'yo na mahal ka niya. Nga. Oh, lots, 'di ba? 'Di ba? Yung mga ganong basic, like sa isang buong araw, 3 beses lang nag-chat. Tapos feeling niya, siya na yung pinaka-updating na partner sa buong mundo. Wow! Kapal naman ang mukha mo. Yung ganon, bare minimum din yun, no? Marami tayong basis para masabi kung ang isang tao ay nagbibigay lang ng bare minimum sa kanyang partner o sa relasyon na pinasok niya. Maraming aspeto yan, napakalawak niyan at dapat ikaw bilang partner, nararamdaman mo yan, dapat hindi ka rin manhid pagdating sa ganyang aspeto or usapan kasi lugi ka nga naman, di ba? Ikaw nagbibigay ng sobra-sobra, ikaw nagbibigay ng kung ano-ano tapos ang nakukuha mong kapalit nga. Well, hindi naman natin sinasabi, di ba, na required yung magbalik, isauli kung ano yung binigay mo, pero ganun naman talaga dapat minsan sa isang relationship, di ba? Reciprocation, give and take, appreciation. Yung maipabadama man lang sa'yo na mahal ka rin niya, na meron siyang pagpapahalaga. Kaso wala, di ba? Kaya ikaw sana, yes friend, no, wag kang magsettle dyan. Especially if you are already aware that your partner is giving you the list. Diba? Sa kwento ng mga kaibigan niya, lagi siyang bida. Uy, alam mo, swerte mo naging jowa mo yung tropa namin kasi grabe magmahal yan, all out. Yung mga ex niyan, laging tuwang-tuwa kasi alam mo, sobra mag-effort yan, lalo na kapag months rin nila. Ay, grabe, wala ka talagang masasabi. Pero nung naging jowa mo na, nung naging kayo na, asan yung sinasabi ng mga tropa mo? Hindi ko makita yung binibida nila tungkol sa'yo. Diba? Pagdating sa'yo, wala na, nga na. Dahil ba sa ikaw yan at hindi ikaw yung mga ex niya? Dahil ba hindi ka niya masyadong mahal? Sana hindi ka na lang niya ginawa. Sana hiniwalayan ka na lang niya. Kasi sayang naman yung binibigay mong time and effort kung yun lang pala yung tingin niya sa'yo. Well, yung mga taong hanggang sa ngayon ay nagsisettle pa rin sa bare minimum, alam nyo, at some point naman talaga, no, hindi natin sila masisisi. Kasi kadalasan, ito yung mga klase ng taong never nakaranas ng tamang pag-aalaga, tamang pagtrato sa isang relasyon or pagmamahal. 'Di ba? Never nakatikim ng true love, ng true care, ng true lahat-lahat. Oo, lahat ng maibubugan ng isang taong totoong nagmamahal, hindi nila naranasan. Kaya minsan sapat na sa kanila yung may maibigay lang sa kanila. Masaya na sila doon, 'di ba? Kahit kapiranggot lang, okay na. Kasi naniniwala sila na okay na yung meron kahit papaano kaysa totally wala. Pero hindi eh. You have to understand that there's more out there. Takot ka lang mag-explore. Takot ka lang maghanap. Takot ka lang mag-let go at magsimula ulit. There's more. Kung hindi mo mababago or kung hindi mo mako-convince yung taong yan na ibigay sa'yo yung deserve mo, then it's up to you. It's either you'll walk out or you'll stay. Nasa sa'yo pa rin naman yan. But again, hindi kita sinisisi, hindi kita masisisi kung ganyan nga yung perspective mo. Kasi nga, di ba, parang example, no, isa kang taong
walang makain, gutom na gutom. Nakakita ng tinapay kahit nahulog na sa sahig, kakainin pa rin. Naniniwala kang okay na yung meron, okay na yung madumi, okay na yung kapiranggot, basta may makakain, basta may pantapal gutom. And that's not okay. To settle for less. Alam mo, as much as possible, hanggat maaga pa, hanggat hindi pa siya sanay, mag-demand ka na. Okay lang yan. Okay lang na sabihin mo sa kanya kung ano yung mga pangangailangan mo. Okay lang sa kanya. Okay lang yan kung i-demand mo sa kanya kung ano yung mga gusto mo. Kasi ang pag-ibig naman, it meets halfway. Kung hindi kaya, di hindi. Diba? Parehas kayong pumasok sa relasyon na yan. Malamang sa malamang, marami kayong expectation and that is normal. Ina-expect mong ganito yung mabibigay sa'yo ng taong mahal mo. Ina-expect niya rin naman na makakatanggap siya ng mga ganito-ganyan from you. Lalo na kapag alam mong capable naman, sadyang ayaw lang, hindi mo alam, tinatamad ba kung ano man yung dahilan niya, hindi mo maintindihan, diba? At hindi mo ikaka-selfish yan, yes friend, kung hihingin mo yung reciprocation na deserve mo naman talaga. Yung reciprocation sa mga bagay na binibigay or ginagawa mo para sa kanya. And at the end, kung talagang sinabi niya sa'yo na hindi niya talaga kayang ibigay yung mga hinihingi mo or dinedemand mo without even trying, no? Wala na. Game over. Then, let that person go away. You don't deserve that. Yung wala pa siyang ginagawang effort, hindi pa niya sinusubukan na i-meet yung standards mo or yung hinihingi mo, ni katiting man lang na try, hindi niya ginawa. Sumuko na lang siya bigla, diba? Wala na yan. Mapapatunayan mong hindi talaga siya interesado. Mapapatunayan at masasabi mo talaga na hindi niya gustong gawin yung mga bagay na ikasasaya mo. Laging siya lang ng siya. Kaya hindi talaga selfish kung pipiliin mo one day na ikaw naman na mapunta naman sa isang taong deserving, yung isang taong katanggap-tanggap doon sa mga kaya mong ibigay at isang tao na ibibigay din kung ano yung deserve mo. Kasi hindi ka basta lang option. Hindi ka palamuti lang sa buhay niya para lang masabing may jowa siya. Hindi ganun ang purpose mo. Ang purpose mo sa pagpasok sa relasyon na yan ay partnership. Give and take again. For the end time. Give and take. Hindi puro give. At hindi rin puro take. Give and take. At ikaw, yes friend, kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung tipo na bare minimum lang ang kayang ibigay sa larangan ng pagmamahal, it's dalawa lang yan. Huwag ka magmahal at all. Huwag ka munang pumasok sa relasyon kung hindi mo pa kaya. Kung wala sa isip mo yung pagsasakripisyo, paggawa ng mga bagay na ikasasaya ng partner mo, huwag ka munang jumawa. Okay lang yan. I-conserve mo yung energy natitira sa'yo para by that time nabuo ka na, nakaya mo na, may maibibigay ka na. Hindi yung pinipilit mo yung sarili mo sa wala. Kasi nagiging plastic ka lang sa sarili mo at sa magiging partner mo. Huwag mong sayangin yung energy at effort ng isang tao na handang ibigay ang lahat sa'yo tapos ang mapapala lang niya puro thank you. Nag-I love you sa'yo, ang sagot mo thank you. No? Tandaan mo na hindi porket hindi niya hinihingi ay hindi mo na ibibigay. What more, yung mga hinihingi niya na sa'yo, 'di ba? Lantaran niya ng pinaparinig at sinasabi sa'yo na maging ganito ka naman. Bigyan mo naman ako ng kahit ganto man lang. At hindi mo pa rin ginagawa, you're not even trying. Nga, olat sa'yo.
Alam mo kasi kung ako yan, kung si Biboy yung nandyan, ay sinasabi ko sa'yo, ibibigay ko lahat ng bituin sa kalawakan. Ganun magmahal ang isang Bibo. Diba ibibigay ang lahat-lahat sa'yo kahit maubos na ako. Di tayo sure. Hi, so anyways, yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah.